Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. The heartless billionaire is my husband. May sariling paraan ng buhay para ipakita sa atin ang tunay nitong kahulugan. Nakikita at pinahalaga natin ang mga bagay-bagay sa mabuting paraan, ngunit madalas tayong natututo at nagninilay-nilay dahil sa masasakit na karanasan nito. Isang gabi, isang pagkakamali ang naging rason para mabilanggo sina Cassandra at Martin sa isang kasal na hindi nila ginusto. Nagpapanggap silang mabuti at maayos sa isa't isa para sa kanilang mga anak na sina Dylan, Dana at Dave. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaranas si Cassandra ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang asawang si Martin. Tiniis niya ang lahat, pinoprotektahan to at binibigay ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak kahit nangangahulugan ito ng sakit, luha at parusa. Isang walang pag-asa at walang pangarap na may bahay ang nagpaubayang maging pain dahil lamang sa isang pagkakamali. Hanggang sa isang araw, nagbalik at nagmulto ang nakaraan kung saan nagsimula ang lahat. Guguho ang mga pader ng kanilang tahanan nang dahil sa nag-iisang taong nagbubuklod sa kanila na pumanaw bunga ng kanilang kasakiman. Sa pagkasira ng lahat, mababaliktad ang mundo. Makakahanap pa kaya sila ng pag-ibig, pag-asa at makapagnilay-nilay sa kahulugan ng buhay kung ang mga pagsubok at kasalanan ay nagsimula sa kanyang masasamang gawain? Ang gabi ay balot ng katahimikan, ngunit sa loob ng mansyon ni Cassandra at Martin, ang katahimikan yon hindi kapayapaan. Ito ay banta. Sa sala, nakaupo sina Dylan, Dana at ang maliit na si Dave sa alpombra habang nanonood ng telebisyon. Sa tuwing lilingon ang mga bata, sinasalubong sila ng matatamis ng ngiti ni Cassandra at Martin na tila ba walang anumang bagyo sa labas o sa loob ng kanilang mga dibdib. Nagpapalitan sila ng mga simpleng kwento, nagtatawanan at nagpapakita na isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit lahat ng iyon ay isang huwad na teatro, isang marangyang dula-dulaan. Nagsimulang lahat sa isang pagkakamali ilang taon ang nakakaraan. Isang gabi ng kawalan ng pagtitimpi na nagbunga ng isang kasal na hindi nila kailanman ginusto. Si Cassandra na dating may mga pangarap ay nagising na lamang isang araw na nakatingala sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi isumbat sa kanya ang pagkakatali ng kanilang mga buhay. Na makatulog ang mga bata unti-unti, napawi ang mga ngiti sa labi ni Martin. Pinalitan to na isang malamig at talim na titig. Ihanda mo ang mga isusuot ko bukas, utos ni Martin. Ang boses walang bahid ng pagmamahal na pinakita niya kanina sa harap ng mga anak. At siguraduhin mong hindi ka magkakalat sa harap ng mga kliyente ko sa darating na weekend. Ayoko mapahiya dahil sa isang katulad mo. Gagawin ko, Martin, mahinahong sagot ni Cassandra. Habang nakayoko, sanay na siya. Sanay na siyang lamunin ng kanyang pride. Mabuti, dahil kung hindi dahil sa mga bata, matagal na kitang tinapon sa kung saan ka nanggaling. Bawat salita ni Martin ay parang latigo na humahagupit sa natitirang dignidad ni Cassandra. Tinitiis niyang lahat, ang emosyonal na pang-aabuso, ang mga pahiwatig ng kanyang kawalang halaga at ang pisikal na sakit na kung minsan iniiwan ni Martin sa kanyang mga braso kapag nagdidilim ang paningin nito. Humakbang si Martin paakit ng hagdan nang hindi man lang siya nililingon. Naiwan si Cassandra sa dilim ng sala, pinipigilan ang pag-agos ng mga luha na kayang magpatunay kung gaano karupok ang pader ng kanilang tahanan. Tiningnan niya ang pintuan ng kwarto ng kanyang mga anak. Para sa inyo, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kanyang dibdib na kumikirot sa sakit. Titiisin ko ang lahat basta't wag lang kayong mawasak. Di alam ni Cassandra ang huwad na kapayapaang pinoprotektahan niya, unti-unti nang nagingit-ngit sa ilalim ng lupa. Naghihintay ng tamang oras upang tuluyang gumuho. Habang lumilipas sa mga araw, lalong naging madalas ang di pag-uwi ni Martin. Kung umuwi man to, amoy alak at laging mainit ang ulo. Sa bawat tanong ni Cassandra, isang marahas na tulak o kaya masasakit na salita ang isinasagot nito. Ngunit ang masakit na realidad hindi na lamang nananatili sa loob ng kanilang kwarto. Unti-unti na itong gumagapang palabas. Isang hapon,
Habang nag-aayos ng mga nilabhang damit si Cassandra, tumulog ang telepono ni Martin na naiwan ito sa ibabaw ng nightstand. Noon bihirang manghimasok si Cassandra sa mga gamit ng asawa, ngunit ang sunod-sunod na pagdating ng mga mensahe nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Inabot niya ang telepono. Sa screen nakasulat ang mga katagang nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Miss na kita, babe. Kailan ka babalik dito sa kondo? Sabik na rin ang baby natin sa tiyan ko? Nabitawan ni Cassandra ang hawak na damit. Ang kanyang mga kamay nanginginig at ang kanyang hininga naghahabol. Di lang pala kawalan ng pag-ibig ang dahilan ng pagiging malamig at marahas ni Martin. May iba na itong pamilya, may kabit ito at ang mas masakit, magkakaroon na rin sila ng anak. Narinig niya ang yabag ng mga paa ni Martin papasok ng kwarto. Mabilis niyang binalik ang telepono, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Martin na hawak niya ito. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na pakialaman ng mga gamit ko? Galit na bulyaw ni Martin, sabay hablot sa kanyang braso. Sa higpit ng hawak nito, alam ni Cassandra na mag-iiwan na naman ito ng pasa. Martin, sino siya? Nanginginig, ngunit may lakas ng loob na tanong ni Cassandra habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Kaya mo ba ako sinasaktan ng ganito dahil may iba ka na? Paano mga anak natin? Paano sina Dylan, Dana at Dave? Isang malakas sa sampal ang sumalubong sa mukha ni Cassandra na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Wala kang pakialam sa buhay ko. Ang trabaho mo lang dito magpanggap na mabuting asawa sa harap ng mga tao at alagaan ng mga bata? Singhal ni Martin habang dinuduro siya. Huwag na huwag mong susubukan manggulo, Cassandra. Dahil oras malaman kong nangingialam ka sa akin, sisiguraduhin ko. Kukunin ko sa iyo mga bata at iiwan kitang walang-wala. Sa sulok ng pintuan, hindi nila napansin ang panganay na si Dylan na nooy 10 taong gulang pa lamang. Nakasilip ito, nakakuyom ang mga palad at pilit na pinipigilan ang iyak habang nakikita ang pagmamalupit ng ama sa kanyang ina. Nang umalis si Martin at ibagsak ang pinto, dinaluhan agad ni Dylan ang ina. Mama, okay ka lang po ba? Bulong ng bata habang naiyakap si Cassandra. Agad pinunasan ni Cassandra ang kanyang luha at pilit nang umiti. Kahit sumasakit ang kanyang pisngi at nadudurog ang kanyang puso. Okay lang si Mama, anak. Napasubo lang si Papa sa trabaho kaya mainit ang ulo. Huwag mong alalahanin to ha. Mahal na mahal kayo ni Mama. Sa dilim ng gabi habang yakap-yakap ang kanyang 3 anak na natutulog, lalong nabaon si Cassandra sa kawalan ng pag-asa. Alam niya na may panganib na nagbabanta sa kanyang pamilya, ngunit mas pinili niyang magpanggap at tiisin ang lahat. Umaasang balang araw magigising din si Martin mula sa kanyang masasamang gawain. Ang tanging liwanag at kakampi ni Cassandra sa loob ng malupit na pamamahay na iyon ay ang kanyang biyanan, ang ina ni Martin na si Doña Elena. Ito lang ang tanging nakapapansin sa mga nakatagong pasa ni Cassandra at ang nag-iisang boses na nirerespeto at kinatatakutan ni Martin. Si Doña Elena ang nagsisilbing kalasag ng mag-iina laban sa kasakiman ng kanyang sariling anak. Isang gabi, nagkaroon ng marangyang selebrasyon sa mansyon para sa anibersaryo ng kumpanya. Naroon ang mga mamamumuhunan, mga kilalang tao at maging kabit ni Martin na si Tago na pumasok bilang isa sa mga bisita. Hindi makapaniwala si Cassandra sa kapal na mukha ng asawa na dalhin ng babae nito sa sarili nilang tahanan sa harap ng kanilang mga anak. Nang mapansin ni Doña Elena ang kakaibang kilos ni Martin at ng babae, sunundan niya ang dalawa sa library sa ikalawang palapag. Sumunod din si Cassandra dahil sa matinding kaba. Wala ka talagang utang na loob, Martin. Boses ni Doña Elena na umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Napakabuting asawa at ina ni Cassandra. Binigyan ka niya ng 3 magagandang anak tapos ganitong isusukli mo? Ang dahilan ng babaeng to sa pamamahay ko na ako ang nagpatayo? Mama, huwag kang makialam dito. Buhay ko to. Pasigaw na sagot ni Martin habang ang kabit niya ay nakakapit sa kanyang braso at tila nang uuyam pa ang tingin. Si Cassandra ang sumira ng buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakatali sa kasal na to. Kasalanan mo ang lahat, Martin. Ang kasakiman mo at ang kawalan mo ng modo ang sisira sa pamilyang ito. Galit na galit ang matanda. Hinawakan nito ang kanyang dibdib dahil sa matinding emosyon.
Bukas na bukas, babaguhin ko ang testamento ko. Walang makukuha kahit isang duling ang kabit mo at sisiguraduhin ko kay Cassandra at sa mga bata mapupunta ang lahat ng ari-arian. Nagkaroon ng matinding agawan ng mga papeles at pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Martin ang kanyang ina upang makuha ang hawak nitong dokumento. Ngunit naging napakalakas ng tulak. Nawala ng balanse si Doña Elena at malakas na nahulog sa hagdanan pababa sa engrandeng sala. Isang nakabibinging kalabog ang narinig sa buong mansyon. "Mama!" sigaw ni Cassandra na noon lang nakapasok sa silid. Mabilis siyang tumakbo pababa, ngunit huli na. Duguan at wala nang malay si Doña Elena sa paanan ng hagdan. Sa itaas, nakatayo si Martin, nanginginig at unti-unting napagtanto ang kanyang nagawa. Ang kanyang kabit naman ay mabilis na tumakas sa likod bahay upang hindi madamay. Sinugod idineklara itong dead on arrival. Ang nag-iisang taong nagbubuklod sa kanila, ang tanging tagapagtanggol sa mag-iina ay pumanaw ng dahil sa kasakiman at galit ni Martin. Matapos ang libing, habang nakatayo si Cassandra sa harap ng punto ni Doña Elena, naramdaman niya isang malamig na hangin. Tiningnan niya si Martin na nakatayo sa malayo, walang bakas ng totoong pagsisisi, kung hindi takot lamang na malaman ng publiko ang katotohanan. Dito napagtanto ni Cassandra, gumuha ng pader ng kanyang tahanan. Wala na siyang dahilan para magpanggap. Ang takot na dati pumaparilisa sa kanya ay napalitan na isang matinding galit at determinasyon. Tapos na ang panahon ng pagtitiis. Matapos ang 7 araw ng pagluluksa, tuluyan nang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Ang silid na dati puno ng takot at napalitan ng determinasyon sa panig ni Cassandra. Habang wala si Martin at abala sa pag-aayos ng mga naiwang papeles ng kumpanya, ay mabilis na nag-empake si Cassandra. Inihanda niya ang mga damit ni Dylan, Dana at ang maliit na si Dave. "Mama, saan po tayo pupunta?" tanong ni Dana, ang 7 taong gulang na gitnang anak, habang karga-karga ang kanyang manika. "Aalis na tayo rito mga anak. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi na tayo kailangan matakot," sagot ni Cassandra. Pilit pinatitibay ang kanyang boses habang hinahawakan ng mga pasa ng ina at ang nangyari sa kanyang lola. Kaya tahimik tong tumango at tumulong sa pagbuhat ng mga bag. Bitbit ang kanilang naipong pera at ang mga bata. Lumayas si Cassandra nang walang paalam. Lumapit sila sa isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa kalayaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog si Cassandra nang hindi natatakot na magigising sa isang gabi ng pananakit. Ngunit ang kalagayang yon ay pansamantala lamang. Nang malaman ni Martin na wala ng kanyang pamilya, hindi pag-aalala ang naramdaman niya, kundi matinding galit at pagkapahiya. Para sa isang kilalang negosyante, ang iwanan ng asawang isang matinding galit at malaking batik sa kanyang pangalan. Higit sa lahat, natatakot siya na magsalita si Cassandra tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina at sa kanyang nangangaliwa. Dito na binaligtad ni Martin ang mundo. Ginamit niya ang kanyang yaman, impluwensya at ang kanilang mga abogado ng kumpanya. Nagpatawag siya ng isang press conference. Sa harap ng mga kamera, nagkunwari si Martin na isang biktima, isang nagluluksang anak at isang inabando ng ama. "Ang asawa ko, si Cassandra, ay bigla na lamang umalis kasama ng anak ko matapos pumanaw ng aking ina," umiiyak na pahayag ni Martin sa harap ng media na may kasamang peking emosyon. "Hindi ko alam kung saan niya dinala ang mga bata. Natatakot ako para sa kaligtasan ni Dylan, Dana at Dave dahil itong mga nakaraang buwan napapansin ko hindi stable ang kanyang pag-iisip. Pabaya siyang ina. Hindi pa doon natapos ang kanyang kasamaan." Kumuha si Martin ng bayarang testigo kabilang ang ilang katulong sa bahay na tinakot niya upang magsinungaling at sabihin na si Cassandra ay may ibang lalaki at madalas pabayaan ng mga bata para maglakwat siya. Kinabukasan nagising na lamang si Cassandra, laman ng mga balita. Ang kanyang pangalan na dunghisan at ang publiko galit sa kanya. Isang opisyal na sabina mula sa korte ang pinadala sa kanyang lumang apartment.
Isang demanda mula kay Martin para sa pagbawi ng kustudiya ng mga bata dahil sa umano'y unfitness at kapabayaan ni Cassandra. Nanginginig na napaupo si Cassandra sa sahig habang hawak ang papel. Tiningnan niya sina Dylan, Dana at Dave na masayang naglalaro sa maliit nilang sala. Napagtanto niya na ang laban ay hindi pa tapos. Binaligtad ni Martin ang katotohanan at ngayon kailangan niyang ihanda ang sarili para sa isang marahas sa digmaan sa korte upang wag madala ang kanyang mga anak sa kamay na isang halimaw. Hindi nag-aksaya ng panahon si Martin. Gamit ang utos mula sa korte at sinamahan ng mga armadong pulis at mga pribadong bodyguard ay natuntun niya ang kinaroroonan ng maliit at lumang apartment ni na Cassandra. Isang hapon, habang naghahanda ng hapunan, si Cassandra bigla nayanig ang buong paligid sa marahas na kalampag sa kanilang pinto. Bago pa man niya ito mabuksan, parasahan tong tinulak ng mga tauhan ni Martin. "Martin!" Kulat at may halong takot na sigaw ni Cassandra. Habang mabilis na humaharang sa harap ni Dylan, Dana at ang umiiyak ni si Dave na nagulat sa ingay. "Bigay mo sa akin ang mga anak ko, Cassandra," malamig at may mapanganib na ngiti na utos ni Martin. Hawak niya ang mga opisyal na dokumento mula sa korte. "May temporary custody order ako. Sa mata ng batas, ikaw ay isang takas at irresponsableng ina na nagtatago sa isang maruming kuta. Hindi ko basta ibibigay ang mga anak ko sa'yo. Ikaw ang halimaw, Martin. Ikaw ang pumatay sa nanay mo at may kabit ka." Humarang si Cassandra gamit ang sarili niyang katawan, habang si Dylan naman mahigpit na nakayakap sa bewang ng ina at si Dana naman umiiyak na pinoprotektahan ang bunso na si Dave. "Kunin niyo ang mga bata," utos ni Martin sa kanyang mga bodyguard na walang pakialam sa mga sigaw at pakiusap. Naging magulo at marahas ang eksena. Pilit na binabaliwala ng mga tauhan ni Martin ang pagbawi ni Cassandra. Hinila nila si Dylan at si Dana habang si Martin na mismong bumuhat sa nagpupumiglas at sumisigaw na si Dave. "Mama! Mama! Ayoko po, Mama!" Tili ni Dave habang umaabot ang maliliit na kamay sa kanyang ina. "Bitawan niyo mga anak ko. Martin, parang awa mo na. Wag ang mga bata." Pagod, sugatan ng mga siko, sa pakikipagbuno at tuguan ng puso, na itulak ni Cassandra sa sahig. Pinanood niya na isakay ang kanyang 3 umiiyak na anak sa magarang sasakyan ni Martin bago to mabilis na umalis. Naiwan si Cassandra sa malamig na simento ng apartment. Mag-isa, basag ang boses sa kasisigaw at durog ang pagkatao. Ang kanyang mga anak, ang tanging rason ng kanyang paghinga ay parasahang kinuha sa kanya gamit ang kapangyarihan ng salapi. Ngunit sa halip na sumuko ang matinding sakit ay nagbago tungo sa isang nag-aalam na buot. Ngunit sa halip na sumuko ang matinding sakit ay nagbago, pinunasan na ni Cassandra ang kanyang mga luha at tumayo. Alam niya wala siyang pera o impluwensya na katulad ng kay Martin. Ngunit handa siyang ialay ang sarili niya. Buhay sa korte. Dito formal na magsisimula ang marahas sa digmaan para sa karapatan sa mga anak. Isang laban kung saan walang uurong kahit pa maging kabayaran ay ang huling patak ng kanyang dugo. Ang silid ng korte ay binalot na isang mabigat at nakakatunaw na atmosfera. Sa kaliwang bahagi ng silid hukuman, nakaupo si Cassandra kasamang isang pro bonong abogado mula sa isang legal aid foundation. Isang abogadong walang sapat na resources ngunit may busilak na pusong tumutulong. Sa kanang bahagi naman si Martin, mayabang na nakaupo habang pinaliligiran ng isang pool ng mga naglalakihang abogado na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sa gitna ng courtroom, nakaupo sa magkahiwalay na upuan sina Dylan at Dana. Ang maliit na si Dave ay hindi pinapayagan pumasok sa loob sa sobrang kabataan nito. Baka sa mukha ng 2 bata ang matinding takot at kalituhan. "Your Honor," panimula ng punong abogado ni Martin habang pinapakita ang makakapal na dokumento. Pinapakita ng mga medikal na ulat at mga salaysay ng mga saksi na ang nasasakdal, si Cassandra, ay nagpapakita ng mga senyales ng matinding emosyonal na kawalan ng katatagan. Iniwan niya ang marangyang tahanan ng aking kliyente upang dalhin ang mga bata sa isang mapanganib at maruming apartment.
Siya hindi karapat-dapat na maging ina. Tumayo ang abogado ni Cassandra. Tinatanggi po namin ang mga paratang na yan, Your Honor. Ang aking kliyente umalis upang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa pisikal at emosyonal na pang-abuso ng kanyang asawa. Meron kaming mga lumang larawan ng mga pasa. Mga pasa na maaaring nakuha niya sa kung sang aksidente o sadyang ginawa niya sa sarili niya upang magdrama. Pagputo ng abogado ni Martin, sabay sulyap na mapang-uri kay Cassandra. Nagsimula ang pagtatanong sa mga bata. Unang tinawag si Dylan sa witness stand. Tiningnan ng bata ang kanyang ina na umiiyak at tumingin din siya sa kanyang ama na nagbabanta ang mga mata. Bago pa man ang paglilitis, tinakot na ni Martin ang mga bata na kapag sumama sila sa kanilang ina, maghihirap sila at di na makakakain. Dylan, anak, malambot ang boses ng husto, ngunit mariin ang tanong ng abogado ni Martin. Sino nag-aalaga sa inyo kapag wala ang inyong ina? Totoo bang madalas niyang iiwanan kayo ni David upang umayak sa gabi? Nanginig ang mga labi ni Dylan. Tumingin siya kay Cassandra na umiling at pilit na nagpaparating ng mensahe ng pagmamahal gamit ang mga mata. Ngunit pinalingan siya ni Martin na isang matalim at malamig na titig. Isang titig na pamilyar sa bata tuwing may nagaganap na parinakit sa loob ng bahay. Si Mama po, bulong ni Dylan habang tumutulo ang luha. Si Mama po, minsan wala po siya sa tabi namin. Sumabog sa pag-iyak si Cassandra. Alam niya, tinakot ng gusto ni Martin ang kanyang anak upang magsinungaling o mag-alinlangan. Sumunod na tinawag si Dana na lalong walang nagawa kundi umiyak ng umiyak dahil sa takot sa mataas na boses ng mga abogado at sa mariing presensya ng kanyang ama. Ginamit ng kampo ni Martin ang bawat butas, bawat maling salita at bawat takot ng mga bata upang mabaligtad ang katotohanan. Masakit para kay Cassandrang marinig ang mga kasinungalingan. Ngunit mas nadurog ang kanyang puso na makita ang sariling mga anak na ginagamit bilang mga sandata laban sa kanya. Ang courtroom na dapat sana'y takbuhan ng katarungan, naging isang arena ng maruming kapangyarihan kung saan ang salapi ni Martin ang unti-unting nagdidikta ng kahinatnan ng kanilang pamilya. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at testimonya ng mga saksi, pansamantalang binibigay ng korteng ito ang buong kustodiya ni Dylan, Dana at Dave sa kanilang ama, si Martin. Ang bawat salita ng hukom ay parang Biblia ng bakal na dinala sa dibdib ni Cassandra. Bagsak ang kanyang mga balikat. Napaluhod siya sa sahig ng korte. Humagulhol siya habang pinapanood na ilayon ng mga security guard si Martin kasama sina Dylan at Dana. Lumingon si Dylan ng may takot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis silang tinulak ni Martin palabas ng pinto. Ito ang pinakamatinding parusa para kay Sandra, ang mawalay sa mga tayong rason ng kanyang paghinga. Pinagbawal ni Martin ang anumang komunikasyon. Tuwing pupunta si Cassandra sa tarangkahan ng mansyon, ang mga armadong gwardya ang sumasalubong sa kanya upang siya ay itaboy. Tuwing susubukan niyang abangan ng mga bata sa paaralan, binalaan siya ng mga abogado ni Martin na ikukulong siya dahil sa paglabag sa restraining order. Sa bawat gabi, ang tanging kayakap ni Cassandra ay ang mga natitirang unan at lumang larawan ng kanyang mga anak sa marupok at malamig na apartment. Habang si Cassandra ay nagdurusa sa matinding pangungulila, ang buhay naman sa loob ng mansyon ay unti-unting naging isang madilim na bilangguan para sa mga bata. Napanalunan nga ni Martin ang laban sa korte, ngunit hindi dahil sa pagmamahal niya sa mga bata, kundi upang patunayan na siya ang makapangyarihan at upang tuluyan parusahan si Cassandra. Nang makuha ang kustodiya, mabilis na nawala ng pakialam si Martin sa kanyang mga anak. Pinagkatiwala niya mga to sa bagong katulong na walang malasakit. Mas naging malaya si Martin na dalhin ang kanyang gabit sa mansyon. Ang babaeng to na may dala ring inggit sa nakarang pamilya ni Martin ay malupit sa mga bata kapag wala ang lalaki. "Huwag kayong iiyak-iyak sa harap ko," singhal ng kabit ni Martin kay Dana nang minsang maghanap to ng kanyang ina. "Wala na rito ang irresponsable ninyong ina at simula ngayon matuto kayong sumunod kung ayaw niyong palayasin ko kayo." Si Dylan na nakakita sa lahat ng to unti-unti nagkimkim ng matinding galit. Gabi-gabi niyang naririnig ang iyak ng kanyang kapatid na si Dana, ngunit ang pinakamalaking dagok ay kay Dave, ang bunsong 3 taong gulang pa lamang. Dahil sa biglaang pagkawala ng kalinga ni Cassandra, naging matamlay ang bata.
Madalas tong umiyak sa sulok ng kwarto, tumatangging kumain at unti-unting nangangayayat dahil sa matinding pangungulila at lungkot. Ang mansyon na tinuturing na simbolo ng karangyaan, naging isang tahanan ng takot, kapabayaan at parusa para sa mga inosenteng bata. Habang ang kanilang ama ay nalulunod sa piling ng kanyang kabit at sa tagumpay ng kanyang sariling kasakiman. Ang marangyang mansyon na dati saksi sa huwad na dula-dulaan na isang perpektong pamilya ay tuluyan ng binalot ng lamig at kapabayaan. Wala na ang nag-iisang boses na nagtatanggol sa mga bata, si Doña Elena, at wala na rin ang mainit na yakap ng kanilang ina. Sa bawat sulok ng malaking bahay, tanging boses ng kabit ni Martin at ang mararahas na utos nito ang umuusbong. Dahil sa matinding pangungulila at sa maraming sistema sa loob ng kanilang tahanan, unti-unti nagbagong ugali ng mga bata. Ang unang nakaranas na matinding hagupit ng emosyon ay ang panganay na si Dylan. Sa paaralan, si Dylan na dating isang huwarang mag-aaral at laging nangunguna sa klase ay naging bayolente. Halos araw-araw ipinatatawag si Martin ng principal dahil sa pakikipag-away ni Dylan sa kanyang mga klase. Isang hapon, umuwi si Dylan na may pasa sa muka at punit ng uniforme. "Ano ba tong naririnig ko mula sa school mo?" bulyaw ni Martin habang pabagsak na nilapag ang kanyang mamahaling leather bag sa lamesa. "Nakikipagsuntukan ka? Dinudungisan mo ang pangalan ko, Dylan. Napakayabang mo." Tumingin si Dylan sa kanyang ama, walang takot. Ang takot na dati nakikita sa kanyang mga mata nung nasa korte sila na palitan na isang matigas at nag-aalam na poot. "Wala kang pakialam sa akin," sigaw ni Dylan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. "Simula nang ilayo mo kami kay mama, wala ka lang ginawa kundi asikasuhin ang babae mo? Sana hindi na lang ikaw ang naging tatay namin." Isang malakas sa sampal ang ginante ni Martin na nagpalingon sa mukha ng bata. "Wala kang bastos ka. Binibigay ko ang lahat ng sa inyo. Ang bahay na to, ang perang ginagastos nyo, lahat ng yan galing sa akin. Pero hindi mo kami kayang mahalin." Huling sigaw ni Dylan bago tumakbo paakyat sa kanyang kwarto at binalibag ang pinto. Habang nagre-rebelde si Dylan, ang 7 taong gulang naman na si Dana ay unti-unting nagiging anino ng kanyang sarili. Naging mapag-isa ang bata, hindi na ito nagsasalita, hindi na naglalaro at madalas nakatitig lamang sa bintana habang yakap-yakap ang lumang manika na ay binigay ni Cassandra. Tuwing gabi sinusubukan niyang magtago sa ilalim ng kama dahil sa takot sa sigawan ni na Martin at ng kanyang kabit. Ang masayahing bata unti-unti nang nilalaman ng depresyon, ngunit walang sino man sa mga katulong o kay Martin ang nakapansin nito. Ngunit ang pinakamalaking babala na binaliwala ng lahat ay ang kalagayan ng bunsong si Dave. Ang 3 taong gulang na bata ay hindi na kumakain ng maayos. Sa bawat subo ng pagkain ng yaya, sinusuka niya ito habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. "Mama, hanap ko si mama." Ang palaging bulong ng maliit na bata habang humihigbi hanggang sa makatulog. Ang kanyang pisngi na dati mataba at kulay rosas naging maputla at nangayayat ng husto. Isang gabi, lumapit na nakakatakot na yaya kay Martin habang ito'y nakikipag-inuman sa kanyang kabit sa pool area. "Sir Martin, pasensya na po sa istorbo." Nanginginig na saad ng yaya. "Si Baby Dave po kasi kanina po matamlay at parang may sinat. Ayaw din pong kumain kahit anong pilit ko." Hindi man lang lumingon si Martin. Sumipsip siya sa kanyang baso ng alak bago sumagot. "Bigyan mo ng paracetamol at wag mo ko istorbohin sa mga simpleng bagay na yan. Kagaya nga kayo binabayaran para mag-alaga, di ba?" Sumabat naman ang kabit ni Martin habang naglalagay ng lotion sa kanyang binti. "Naglalaro lang yan, Martin. Nagpapapansin lang batang yan dahil alam niyang spoiled siya sa nanay niyang madrama. Pabayaan mo kapag nagutom yan, kakain din mag-isa." Binaliwala ni Martin ang unang babala ng tadhana. Para sa kanya, sapat ang yaman at ang katotohanan na nanalo siya laban kay Cassandra. Bulag siya sa katotohanan na ang 3 buhay na kinuha niya para lamang sa kanyang pride ay unti-unti na ring nauubos at namamatay sa loob ng sarili niyang huwad na palasyo. Ang marangyang mansyon binalot ng amoy ng alak, usok ng sigarilyo at malakas na musika.
Nagpasya si Martin na mag-host ng isang marangyang party para sa kanyang mga kaibigan sa negosyo at mga liyamadong kakilala. Isang pagtitipon upang ipagmalaki ang kanyang patuloy na tagumpay sa kabila ng mga kontrobersiya. Sa kanyang tabi ay ang kanyang kabit na nagniningning sa suot nitong mamahaling alahas at tila rin na kung umasta sa loob ng bahay na hindi naman sa kanya. Habang umaalingaw-ngaw ang tawanan sa ibaba, sa madilim at malamig na silid sa ikalawang palapag, nakahiga ang 3 taong gulang na si Dave. Ang bata, basang-basa ng pawis, nanginginig ang maliit na kalamnan at ang kanyang hininga mababaw at mabilis. Ang sinat nung nakarang araw lumala at naging isang napakataas na lagnat. Sa kanyang tabi ay si Dana na umiiyak habang sinusubukan punasan ng noo ng kanyang kapatid gamit ang isang basang panyo na mabilis ding naiinitan sa tindi ng temperaturang lumalabas sa katawan ng bata. Dylan, si Dave ang init-init niya po, umiiyak na bulong ni Dana sa kanyang kuya. Mabilis pumasok si Dylan sa kwarto dalang isang baso ng tubig. Nang hawakan niyang noon ni Dave, napansin niya tila nagdidelirio na ang bata. Mama, nasan si Mama? Masakit po, ang mahinang ungol ng bunso habang sarado ang mga mata. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dylan. Tumakbo siya pababa ng engranding hagdan. Binabagtas sa mga bisitang may hawak na baso ng alak hanggang marating niya ang gitna ng sala kung saan nakatayo si Martin na nakikipagtawanan sa kanyang mga kasosyo. Papa, si Dave po mataas ang lagnat, tulungan niyo po kami. Dali natin siya sa ospital, sigaw ni Dylan. Habang hinihila ang laylayan ng Amerikana ng ama, napatigil ang tawanan ng mga bisita. Agad nagbagong mukha ni Martin mula sa pagiging masayahin patungo sa matinding pagkapahiya at galit. Para sa kanyang eksenang to, isang pambabastos sa kanyang imahe. Dylan, pumanig ka sa itaas. Marieng bulong ni Martin habang pinandidilata ng mata ang anak. Huwag kang gumagawa na eksena dito sa harap ng mga bisita ko. Pero Papa, nagdideliryo na si Dave. Hindi na siya makadilat. Patuloy na pagmamakaawa ng bata. Ang mga luha tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Sumabat ang kabit ni Martin. Sabay hila sa braso ng lalaki palayo sa bata. Martin, uminom lang ng kaunting paracetamol yan mamaya. Gagaling din. Alam mo naman ng mga bata mahilig magpalaki ng sitwasyon para lang mapansin. Huwag mong sirain ang gabi ng mga investors mo. Tumingin si Martin sa kanyang kabit. Pagkatapos sa kanyang mga bisitang nagsisimula ng magbulungan. Ang kanyang pride at ang takot na magmukhang walang kontrol sa sariling pamilya ang nangibabaw. Yaya, bulyaw ni Martin sa isang katulong. Dalhin mo na tong si Dylan sa itaas. Painumin niyo ng gamot ang bata at patulugin. At wag na wag ninyong hahayaang bumaba ang kahit sino sa kanila. Papa, parang awa mo na. Pagsigaw ni Dylan habang persahan siyang hinihilan ng yaya paakyat. Kailangan ni Dave ng doktor? Ngunit tuluyan ng sinarado ni Martin ang kanyang puso. Pinagpatuloy niya ang pakikipag-inuman, nilunod ang sarili sa alak at hiniyaang lumalim ang gabi nang walang pakialam sa nag-aagaw buhay na anak sa itaas. Ang kanyang kabit naman patuloy siyang nilalason ng mga salita na walang kwenta ang sakit ng bata. Lumipas ang ating gabi. Natapos ang party at si Martin ay nakatulog sa sofa sa sala dahil sa matinding kalasingan. Habang kanyang kabit pumanhik na rin sa master's bedroom upang matulog ng mahimbing. Walang sino man sa kanila ang nag-abalang silipin ang kwarto ng mga bata. Sa itaas, hindi na alam ni Dylan at Dana ang gagawin. Ang yaya na natatakot masisante ay hindi rin nangahas na sumuway kay Martin upang tumawag ng ambulansya. Sa kawalan ng pag-asa, ginamit ni Dylan ang lumang cellphone na palihim niyang tinago. Isang lumang unit na may numero ng kanilang ina. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang maliit at madilim na apartment, nagising si Cassandra sa sunod-sunod na ring ng kanyang telepono. Pagkasagot niya, ang boses ng umiiyak na si Dylan ang kanyang narinig. Mama, si Dave po ayaw niya nang gumising. Ang init-init niya po, Mama. Tulungan niyo po kami. Parang sinaksak ang puso ni Cassandra. Di na siya nag-isip ng tungkol sa restraining order o sa banta na ikulong siya ni Martin. Tumakbo siya sa labas ng apartment sa kalagitnaan ng gabi. Sumakay ng taxi at sumugod sa mansyon ng mga halimaw na kumuha sa kanyang mga anak. Nang makarating siya sa gate, di niya na hinintay na buksan to ng gwardya. Buong lakas niyang tinulak ang harang at sumigaw.
Na makapasok sa loob ng bahay, natagpuan niya si Martin na natutulog pa rin, amoy alak, habang sina Dylan at Dana ay pababa ng hagdan. Karga-karga ang walang kamalay-malay at naninigas na katawan ni Dave. Dave! Ang anak ko! Tumitig si Cassandra sa mukha ng kanyang bunso na kulay ube na ang mga labi at malamig na ang mga kamay kahit mainit pa ang katawan. Ang mga pader ng huwad na palasyo ni Martin ay opisyal ng gumuho sa gabing iyon. Hindi dahil sa galit ng batas, kundi dahil sa matinding kababayaan at kasakiman na tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ng kanilang pamilya. Ang bawat segundo sa loob ng emergency room ng ospital ay tila isang walang katapusang pagpaparusa. Ang tunog ng mga medikal na aparato, ang mabilis sa takbo ng mga nurse at ang seryosong mukha ng mga doktor lalo nagpabigat sa hanging humahagupit sa dibdib ni Cassandra. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa kanyang tabi ay sina Dylan at Dana na kapwa nanginginig sa takot at puyat, nakayakap sa gilid ng kanilang ina. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, dahan-dahan tinanggal ang kanyang suot na mask at malungkot na umiling kay Cassandra. "Patawad po, ginawa namin lahat ng aming makakaya," dahan-dahang saad ng doktor. Ang boses puno ng pakikiramay. Ngunit dahil sa sobrang taas ng lagnat at matagal na bago dinala dito, nakaranas ang bata ng severe febrile seizure na humantong sa cardiac arrest. Pumanaw na po ang pasyente. Isang nakabibinging tili ang kumawala sa mga labi ni Cassandra. Isang tili na isang ginang, inang ninakawan, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Napasubsob siya sa sahig. Hinahampas ang kanyang sariling dibdib sa tindi ng sakit na di kayang tustusan ng anumang salita. Sina Dylan at Dana napahagulhol na rin, niyakap ang kanilang ina habang sinisigaw ang pangalan ng kanilang bunsong kapatid. Ang 3 taong gulang na si Dave, ang pinaka-inosente, ang walang kinalaman sa kasakiman ng matanda, ay tuluyan ng binawian ng buhay. Sa sandaling yon, biglang bumukas ang pinto ng ospital. Hingal na hingal at amoy alak pa rin na pumasok si Martin kasunod ng kanyang kabit na tila babalisa at hindi mapakali. Unti-unti, humupa ang amoy ng alak sa utak ni Martin nang makita niya ang eksena. Ang umiiyak na doktor, ang mga nurse na nakayuko at si Cassandra na durog sa sahig. "Cassandra, nasan ang anak ko? Nasan si Dave?" Nanginginig ang boses na tanong ni Martin. Pilit na itinatanggi sa sarili ang katotohanang unti-unting lumilinaw. Nang marinig ang boses ni Martin, tila napuno ng kakaibang lakas si Cassandra. Tumayo siya, hinarap ang asawa at sa unang pagkakataon, nakita ni Martin ang isang mukha ng ina na wala ng takot, tanging puro poot at muhi. Isang napakalakas sa sampal ang binigay ni Cassandra kay Martin na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kasunod ang sunod-sunod na hampas sa dibdib ng lalaki. "Ikaw ang pumatay sa anak ko." "Kayo ng babae mo," hysterical na sigaw ni Cassandra habang dinuduro si Martin. "Nakiusap ang mga bata sa'yo. Nagmakaawa si Dylan pero mas pinili mong magpakasasa sa alak at sa babaeng yan kaysa iligtas ang sarili mong dugo at laman. Hayop ka, Martin. Wala kang puso." Hindi makakilo si Martin. Ang bawat hampas at salita ni Cassandra ay parang mga palaso na bumuon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Dylan. Ang panganay niyang anak ay nakatitig sa kanya nang may matinding galit at pagkamuhi. Malayo sa takot na nakita niya nung nasa korte sila. Tumingin din siya kay Dana na nakatago sa likod ng ina. Umiiyak at ayaw man lamang siyang tignan. Dinalo ng matinding takot at panghihina si Martin. Humakbang siya at pumasok sa loob ng silid kung saan nakaiga ang katawan ni Dave. Doon nakita niya ang kanyang maliit na bunso, maputla, malamig at wala ng buhay. Natatakpan ng puting kumot. Nang hawakan ni Martin ang maliit na kamay ng anak, parang isang malakas na kidlat ang tumama sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang karangyaan at ang kanyang mamahaling mga ari-arian, ang kanyang mga panalo sa korte at ang kanyang matayog na pride, lahat ng yon biglang nawalan ng halaga sa harap na malamig na bangkay ng kanyang anak. Dito tuluyang nagising si Martin sa kanyang mahabang panaginip ng kasakiman at kasamaan.
Napaluhod siya sa gilid ng kama ni Dave. Hinawakan ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, sa kanyang buong buhay, humagulgol si Martin ng nakaitim na iyak ng pagsisisi. Ngunit sa labas ng silid ang mga luha ni Cassandra ay natuyo na, napalitan na isang malamig na pader ng determinasyon. Ang pagising ni Martin huli na, ang pinakamalaking parusa ng tadhana tuluyan ng ginawad sa kanya. Ang burol ng 3 taong gulang na si Dave, binalot na isang nakabibinging katahimikan. Walang marangyang musika, walang ingay ng mga negosyante, at walang matataas na baso ng alak. Ang puting kabaong ng bata ay napaliligiran ng mga puting bulaklak at iilang kandila na unti-unting nauubos ang mitsa. Sa isang sulok nakaupo si Cassandra, yakap-yakap sina Dylan at Dana. Ang kanyang mga mata ay namamaga at tuyo na ang mga luha. Tila isang ribulto ng pagdadalamhati na wala nang natitirang emosyon para sa mundo. Sa kabilang dako ng silid, malayo sa kabaong, nakaluhod si Martin sa malamig na simento. Wala nang mayabang, marangya at makapangyarihang Martin na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay lukot-lukot. Gusot ang kanyang buhok at ang kanyang mukha, basang-basa ng sarili niyang luha at pawis. Para siyang isang taong gala na nawala ng bait. Sa bawat salita, ang bawat tibok ng kanyang puso, sinasabayan na matinding kirot ng konsensya. Martin, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iyak. Pagangat ng kanyang tingin, nakita niya ang kanyang kabit na nakatayo sa kanyang harap. May bitbit na branded na bag at tila naiirita sa atmosfera ng burol. Ano ba, Martin? Lalo na dudungisan ang pangalan mo sa ginagawa mong yan. Mukha kang tanga na nakaluhod dyan. Bulong ng babae sabay hawak sa kanyang balikat. Halika na, umalis na tayo dito. Nag-aantay ang mga abogado natin para ayusin ang press statement para hindi masira ang stock price ng kumpanya. Tinitigan ni Martin ang babae. Ang mukhang dati labis niyang kinahuhumalingan, tila naging mukha na isang demonyo sa kanyang paningin. Ang mga salita nito tungkol sa kumpanya, sa pera at sa reputasyon para mga kutsilong sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Naalala niya kung paano siyang nilason nito ng mga salita. Habang kanyang anak ay naghihingalo sa itaas. Lumayas ka, mababa at nanginginig ang boses na saan ni Martin. Ano? Martin, pinoprotektahan lang kita. Ang sabi ko, lumayas ka. Isang malakas sa sigaw ang kumawala kay Martin na nagpatigil sa lahat ng tao sa burol. Tumayo siya, hinarap ang kabit at sa unang pagkakataon, ang galit sa kanyang mga mata ay nakatuon sa maling relasyon na sumira sa kanyang pamilya. Ikaw, kayong dalawa ng kasakiman mo, ang pumatay sa bunso ko. Huwag na mong papapasukin ang pamumukha mo sa bahay ko dahil isinusumpa kita. Natakot sa tindi ng galit ni Martin, mabilis tumakbo palabas ang kabit, bitbit ang kanyang kahihiyan. Nang mawala ang babae, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Martin. Napasalampak siya sa sahig at gumapang patungo sa direksyon ng kabaong ni Dave. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang salamin nito, humarang si Dylan. Ang 10 taong gulang na bata tumayo sa harap ng kanyang ama. Nakakuyom ang mga palad at may mga matang pulo ng puot. Huwag mong hahawakan ang kapatid ko, mariing utos ni Dylan. Ang boses walang bakas ng pagiging bata. Wala kang karapatang umiyak sa harapan niya. Ikaw ang pumatay sa kanya? Dylan, anak, patawarin mo si Papa, pagmamakaawa ni Martin. Sinusubukan hawakan ang mga paa ng kanyang panganay habang kanyang buong katawan ay nanginginig sa paghikbi. Patawad, bulag si Papa. Patawad? Hindi kita mapapatawad, Papa. Malamig na sagot ng bata bago tumalikod at bumalik sa tabi ng kanyang ina at kapatid na si Dana na kahit sulyap ay hindi binigay kay Martin. Naiwan si Martin sa gitna ng silid, nakasabsob ang mukha sa semento, umiiyak na purong dugo ng pagsisisi. Napagtanto niya na ang pinakamalaking parusa hindi ang pagkakakulong sa rehas, kundi mabuhay araw-araw na alam mong sa sarili mong mga kamay, ang sarili mong kasakiman at ang sarili mong pride ang pumatay sa taong pinakamahalaga sa iyo at nag-alis ng karapatan sa iyo na tawagin kang isang ama. Isang buwan matapos ihatid sa huling hantungan si Dave, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, na tila nakikiramay sa bigat ng mga pusong naiwan.
Sa maliit, luma, ngunit malinis na apartment ni Cassandra, unti-unti, bumabalik ang tahimik na ritmo ng buhay. Wala nang takot sa marahas na kalampag sa pinto, ngunit bawat sulok may bakas pa rin ang pangungulila. Si Dana, tahimik na nagkukulay sa lamesa, habang si Dylan seryosong nagbabasa ng kanyang mga libro sa eskwela. Mas naging mature ang dalawang bata dahil sa trahedya. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Magkasabay napatingin sina Dylan at Dana sa pinto, bakas pa rin ang alerto sa kanilang mga mata. Dahan-dahan lumapit si Cassandra, binuksan ang kahoy na pinto. Sa labas, sa ilalim ng malamig na buhos ng ulan, nakatayo si Martin. Wala siyang hawak na payong. Basang-basa ang kanyang simpleng kamiseta at pantalon. Ang kanyang mga mata ay lubog, may maitim na bilog sa paligid at ang kanyang katawan kapansin-pansing nangangayayat. Wala nang tindig na isang mayaman at makapangyarihang CEO. Mukha siyang isang taong sumuko na sa lahat ng laban ng buhay. Anong ginagawa mo rito, Martin? Malamig na tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na pader ng distansya. Kung narito ka para sa korte o para guluhin kami, pakiusap, umalis ka na. Wala na si Dave. Wala nang gagamitin mo para saktan ako? Hindi sumagot si Martin gamit ang mga salita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento sa harap ng pintuan ni Cassandra. Pinatong niya ang kanyang dalawang palad sa sahig at sinubsob ang kanyang noo. Umiiyak ng walang tunog habang ang ulan humahalo sa kanyang mga luha. Cassandra? Sa wakas, narinig niya ang basag na boses ni Martin. Di ako naparito para lumaban. Naparito ako para isuko ang lahat. Inabot ni Martin ang isang makapal na brown envelope na pinoprotektahan niya sa kanyang dibdib upang huwag mabasa ng ulan. Iniangat niya ang kanyang mukha, puno ng tapat na pagsisisi. Lahat ng papeles na pinirmahan ko sa korte, binabawi ko na. Binibigay ko sa iyo ng buo, legal at permanenteng kustudiya ni Dylan at Dana. Pakiusap ni Martin. Ang kanyang boses nanginginig. Pati ang mansyon, ang mga ari-arian ni Mama na pilit kong tinatago, nilipat ko lahat sa pangalan mo at ng mga bata. Wala akong ititira sa sarili ko. Tinitigan ni Cassandra ang envelope pagkatapos ay ang lalaking dating umaabuso sa kanya. Sa tingin mo ba, Martin, mababayaran ng pera at ng mga papel na yan ang buhay ng anak ko? Mababayaran ba niya ng mga pasa at duha na binigay mo sa akin sa loob ng maraming taon? Hindi, alam kong hindi. Hikbi ni Martin, habang lalong binaba ang kanyang ulo sa semento. Kahit patayin mo ko ngayon, Cassandra, hindi sapat yun. Tanggapin mo ang galit ko. Tanggapin mo ang parusa ko. Handa akong makulong. Handa akong mawala sa mundong to basta makuha ninyong hustisya at kapanatagan na pinagkait ko sa inyo. Sumulyap si Martin sa loob ng apartment. Nakita niya sina Dylan at Dana nakatayo sa likod ng kanilang ina. Gustong-gusto niyang tumakbo at yakapin ang mga ito, ngunit alam niya wala siyang karapatan. Tumingin siya kay Dylan. Dylan, Dana, patawarin ninyo si Papa? Bulong ni Martin sa malayo. Si Papa ang pinakamasamang tao na nakilala ninyo, pero pinapangako ko hindi ko na kayo muling sasaktan. Hindi ko na kayo muling iisipin na pagmamay-ari ko. Kinuha ni Cassandra ang envelope wala sa nanginginig na kamay ni Martin. Tinignan niya to ng diretso sa mga mata. Umalis ka na, Martin, huling saad ni Cassandra. Ibibigay ko sa mga abogado ko to. Huwag ka na magpapakita sa amin hanggat di naman sinasabi. Dahan-dahan sinarado ni Cassandra ang pinto. Sa labas, nanatiling nakaluhod si Martin sa ilalim ng unan. Tinatanggap ang bawat patak nito bilang parusa sa kanyang mga kasalanan. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang kanyang sarili, ang kanyang yaman o ang kanyang pride. Kinilala niya ang kanyang buong kasamaan at handa siyang maglakad sa isang madilim na landas sa pagbabayad sala, kahit nangangahulugan to ng habang buhay na pangungulila. Lumipas sa mga buwan na tila babawat araw isang mabagal at mahirap na hakbang patungo sa pagbawi ng kapayapaan. Sa turong ng mga dokumentong sinuko ni Martin, tuluyan ang nakuha ni Cassandra ang opisyal at permanenteng kustudiya ni Dylan at Dana. Nilisan nila ang lumang apartment, lumipat sa isang simple ngunit komportableng bahay sa isang tahimik na subdivision, malayo sa madidilim na alaala ng mansyon at malayo sa ingay ng nakaraan.
Dito, unti-unting natututunan ni na Cassandra ang huminga ng walang kasamang takot. Si Dana ay nagsisimula na namang ngumiti kahit paminsan-minsan nakatitig pa rin to sa litrato ng kanyang buonsong kapatid na si Dave na ngayon ay maayos na nakapatong sa isang maliit na altar sa kanilang sala. Si Dylan naman, bagaman seryoso pa rin, ay bumalik na ang sigla sa pag-aaral at muling naging protektor ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang bagong simula, may isang anino na nananatili sa labas ng kanilang bakuran. Si Martin. Hindi na muling nanggulo si Martin, ngunit hindi rin siya tuluyang lumayo. Ang marangyang buhay nito tuluyan ng natapos. Iniwan niya ang kumpanya sa mga pinagkakatiwalaang board members para sa kapakanan ng mga bata at pinili nitong mamuhay sa isang maliit na paupahang kwarto malapit sa subdivision ni na Cassandra. Gumigising siya ng maaga araw-araw upang magtrabaho sa isang simpleng paggawaan. Isang bagay na malayong malayo sa kanyang dating estado bilang isang marangyang CEO. Bawat Sabado, palihim na pumupunta si Martin sa labas ng subdivision. Hindi siya pumasok, hindi siya tumawag. Nanatili lamang siya sa tapat ng gate ng subdivision. Nag-aabang kung lalabas ang kanyang mga anak para pumunta na simbahan o sa palengke. Ang tanging layunin niya ay masiguradong ligtas at malusog ang mga ito. Isang hapon habang naglalakad si Cassandra kasama sina Dylan at Dana papunta sa isang malapit na grocery, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang nagmamadali silang sumilong sa isang waiting shed, napansin ni Dylan na isang pamilyar na bulto sa kabilang kalye. Naroon si Martin, nakatayo sa gilid ng isang tahanan. Basang-basa ng ulan habang yakap-yakap ang isang plastic bag upang hindi ito mabasa. Nang makita niya na nakasilong na ng maayos si na Cassandra, dahan-dahan siyang tumawid. Sa bawat takbang niya, bakas ang takot na baka itaboy siya ng kanyang pamilya. Cassandra, mahinang tawag ni Martin habang nakayoko at nanginginig sa lamig. Hindi siya tumingin ng diretso sa mata ng asawa. Pasensya ka na, hindi ko intensyong guluhin kayo, nakita ko lang na umuulan. Inabot niya ang hawak niyang plastic bag kay Cassandra. Sa loob nito may 2 payong, mga paboritong merienda ni na Dylan at Dana at isang maliit na sobre ng pera para sa allowance ng mga bata. Para sa mga bata, bulong ni Martin. Galing yan sa pinagtrabahuhan ko ngayong linggo. Malinis yan, Cassandra. Di yan galing sa maruming paraan. Pakiusap, tanggapin mo to para sa kanila. Tinignan ni Cassandra ang plastic bag. Pagkatapos ay ang mukha ni Martin. Ang dating mapagmataas at marahas na asawa, mukhang tao na ngayon. May pakiramdam, may takot, at may totoong pagmamalasakit. Ang mga pasa sa katawan ni Cassandra matagal nang naghilom, ngunit ang sugat sa kanyang puso naroon pa rin. Gayunman nakikita niya ang tapat na pagbabago sa lalaki. Walang pagpapakita ng yaman, walang paninindak, tayong tahimik na pagsisilbi mula sa malayo. Salamat, Martin, sagot ni Cassandra. Ang boses ay malamig, ngunit wala ng puot. Kinuha ni Cassandra ang mga payong at ibinigay ang isa kay Dylan. Tumingin si Martin kay Dylan at Dana na may kasamang pananabik sa kanyang mga mata. Si Dana bahagyang kumapit sa laylayan ng damit ni Cassandra, habang si Dylan naman ay nanatiling nakatitig sa kanyang ama. Hindi nagalit ang nasa mata ng panganay, kung hindi, isang malalim na pag-oobserba sa pagbabago na lalaking minsang sumira sa kanilang buhay. Salamat, Papa. Mahina, ngunit malinaw na saad ni Dylan. Nang marinig ang salitang Papa mula kay Dylan, napaluha si Martin. Agad niyang pinunasan ang kanyang muka at tumango. Walang anuman, anak. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Mabilis tumalikod si Martin at naglakad palayo sa ilalim ng ulan. Nangunguling laman may kaunting gaan sa kanyang dibdib dahil sa unang pagkakataon, hindi siya tinaboy ng kanyang pamilya. Habang pinapanood ni Cassandra ang pag-alis ng asawa, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang sariling puso. Ang landas ng paghilom ay mahaba at madilim. Ngunit sa gabing yon ang unang hakbang ng pagpapatawad at pagbabago ang unti-unting nagbubukas para sa kanilang lahat. Dumating ang araw ng unang anibersaryo ng pagkamatay ng bunsong si Dave. Ang langit malinis at ang sikat ng araw banayad na tumatama sa puntod ng bata
na ngayon napapaligiran ng mga sariwang puting bulaklak at mga paborito nitong laruan. Maagang dumating sina Cassandra, Dylan at Dana upang mag-alay ng dasal. Habang tahimik na nakatayo ang mag-iina, napansin nila sa isang figura na dahan-dahan lumalapit mula sa malayo. Si Martin, may bitbit siya na isang maliit na kandila at isang sulat na nakatiklop. Nang makita niya ang mag-iina, napatigil siya sa paghakbang. Tila nag-aalinlangan kung may karapatan ba siyang makihati sa sandaling iyon ng pagluluksa. Napansin ni Cassandra ang takot sa mga mata ng dating asawa. Sa halip na umiwas o umalis, dahan-dahang tumango si Cassandra at gumawa ng espasyo sa gilid ng puntod. Isang tahimik na investigasyon na nagpabilis sa tibok ng puso ni Martin. Lumapit si Martin, dahan-dahan lumuhod sa damuhan at nilagay ang kandila sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Tumingin siya sa litrato ng kanyang bunso. Happy birthday sa langit. Dave, patawarin mo si Papa. Bulong niya sa boses na ginit-git na matinding emosyon. Matapos ang malaking panalangin, niyaya ni Cassandra ang mga bata na maunang maglakad patungo sa sasakyan upang bigyan sila ni Martin ng pagkakataong magkausap. Naiwan ang dalawa sa ilalim ng lilim na isang malaking puno kung saan ang hangin may dalang katahimikan ng pagtanggap. Kamusta ka, Martin? Panimula ni Cassandra. Ang boses ay malumanay, malayo sa galit na karaniwang namamagitan sa kanila noon. Humarap si Martin sa kanya, hawak ang kanyang palad na magkasalikop. Eto, sinusubukan bumangon araw-araw, Cassandra. Nagtatrabaho ko sa pabrika, namumuhay ng simple pero kahit anong gawin ko, ang multo ng mga kasalanan ko, ang sakit na dinudulot ko sa'yo, hindi nawawala sa isipan ko. Tumingin siya kay Cassandra. Ang mga mata ay puno ng tapat na pagpapakumbaba. Hindi ako narito para hilingin na maging mag-asawa tayong muli. Alam ko, winasa ko ng karapatang yon. Narito ako para patunayan ang natitirang buhay ko. Iaalay ko sa pagiging tamang ama para kina Dylan at Dana. Tinitigan siya ni Cassandra ng matagal. Nakita niyang malaking pagbabago sa lalaki, ang pagkawala ng kayabangan, ang paglayo ng masamang gawain at ang tapat na pagtanggap ng kanyang mga parusa. Martin, matagal kong inisip kung bakit kailangan mangyaring trahedyang to para lang magising ka. Saad ni Cassandra habang tumitingin sa malayo. Nagalit ako sa mundo, nagalit ako sa iyo. Pero napagtanto ko na kung hahayaan kong lamunin ako ng puot, ako rin ang unti-unting mamamatay. At ang mga bata, kailangan nila ng inang buo ang puso. Humarap muna si Cassandra kay Martin at pilit na ngumiti. Isang ngiti na may halong pait at pagpapatawad. Pinatatawad na kita, Martin. Hindi dahil nakalimutan ko lahat ng sakit, kundi dahil karapat-dapat ng mga batang magkaroon ng amang nagbago. At karapat-dapat ka rin sa isang second chance na patunayan ang halaga mo, di bilang asawa ko kundi bilang isang tunay na ama na gagabay sa kanila. Nalaglag ang mga luha ni Martin sa narinig. Ang salitang pinatatawad mula kay Cassandra ang pinakamalaking regalo na hindi niya inakala na makakamtan pa niya sa kanyang buhay. Ang second chance na binigay sa kanya di nangangahulugan ng pagbabalik sa lumang marangyang pamilya, kundi ang pagkakataon na maging isang bagong tao, isang taong natuto sa pinakamasakit na paraan at handang maglakad sa landas ng kabutihan para sa mga taong natitira sa kanyang buhay. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang sugat dala ng kahapon hindi man lang turuyang nabura. Ito na may naging mga pilat na nagpapaalala sa pamilya kung gaano sila katatag sa kabila ng pinakamalalaking bagyo ng buhay. Isang maayos, maliwanag at payapang hapon ang bumalot sa bakuran ng bagong tahanan ni Cassandra. Ngayon, 15 taong gulang na si Dylan, isang matangkad, marangal at responsableng binata na nangunguna sa kanyang klase at pangarap maging isang abogado upang ipagtanggol ang mga naaapi. Si Dana naman sa edad na 12, muling nagdala ng musika at kulay sa buhay. Madalas na siyang tumawa, nagpapatugtog ng gitara at may mga matang nagniningning sa pag-asa. Sa gitna ng bakuran, may isang simpleng pagtitipon,
Walang mamahaling mga champagne, walang mapagkunwaring bisita, at walang marangyang dekorasyon tulad ng party ni Martin noon. Meron lang simpleng salo-salo para sa pagtatapos ng high school nila ng may karangalan. Bumukas ang gate, dahan-dahan pumasok si Martin. Wala nang dating CEO na may bitbit ng karangyaan, ngunit ang kanyang tindig ngayon puno ng kapayapaan at dignidad. Isang munting regalo para sa kanyang panganay. Sa nakalipas sa 5 taon, naging tapat si Martin sa kanyang pangako. Nanatili siyang nagtatrabaho ng marangal, naging regular ang kanyang suporta at higit sa lahat, naging isang tunay na gabay at takbuhan ng kanyang mga anak. Papa! Unang tumakbo si Dana upang salubungin si Martin na isang mahigpit na yakap. Yumuko si Martin upang suklian ang yakap ng anak. Hinalikan nito ang ulo ng bata. Ang ganda ng prinsesa ko. Happy graduation sa inyo ng kuya mo, ha? Lumapit din si Dylan. Tumingin to ng may paggalang sa kanyang ama. Inabot ni Marian ang kanyang kamay para sa isang mahigpit na handshake na nauwi sa isang matagal at emosyonal na yakap ng mag-asawa. Proud na proud ako sa iyo, anak. Alam kong watching over you. Ang mga kapatid mo ngayon, bulong ni Martin habang pinipigilan ang pagluha. Salamat, Papa. Salamat dahil hindi ka sumukong bumawi sa amin, sagot ni Dylan ng may ngiti. Mula sa pintuan ng kusina, lumabas si Cassandra, dalang isang tray ng pagkain. Nagtagpo ang mga mata nila ni Martin. Wala nang ilangan, wala nang bigat. Ang tanging namamagitan sa kanila ngayon ay ang paggalang bilang mga magulang na magkatuwang sa pagpapalaki ng mga bata. Ang kanilang kasal na nagsimula sa pagkakamali, tuluyan ang natapos, ngunit ang kanilang responsibilidad na buhay sa tamang paraan. Maupo ka, Martin. Kumain ka muna. Anyaya ni Cassandra na may kalakip na tapat ng ngiti. Salamat, Cassandra. Tugon ni Martin na tila ba bawat pagkakataong magkasama sila ay isang banal na regalo na di niya dapat sayangin. Bago magsimula ang salo-salo, magkakasamang lumapit ang pamilya sa maliit ngunit magandang altar sa loob ng sala. Doon, sa tabi ng isang kandilang may sindi at ng mga sariwang bulaklak, nakalagay na nakangiting larawan ng bunsong si Dave, kasama ang larawan ng kanilang lola Elena. Hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Dylan at Dana, habang si Martin marahang pumatong kanang kamay sa balikat ng mga bata. Sabay-sabay silang pumikit at nagpasalamat, hindi lamang sa mga biyayang natanggap, kundi sa mga aral na dinala ng bawat sakit at parusa. Ang buhay may sariling kakaibang paraan upang pakita sa atin ang tunay nitong kahulugan. Madalas, kailangan muna nating maranasan ang pinakamatinding dilim, mawala ng pinakamahalagang bagay at malunod sa sarili nating mga pagkakamali bago natin tuluyan makita ang tunay na liwanag. Si Cassandra ay natuto na magpatawad upang lumaya ang kanyang puso. Si Martin natutong mawasak upang muling mabuo bilang isang tamang tao. Ang pamilya nila maaaring hindi nabuo sa tradisyonal na kahulugan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, buo sila ng pagmamahal, katapatan at kapayapaan. Natagpuan nila ang pag-ibig sa gitna ng pagkasira, ang pag-asa sa gitna ng pagdadalamhati at ang panghabang buhay na kahalagahan ng isang second chance.